Malamig ang hangin ng umagang yun sa Santa Maria. Sa mga kalsadang nilulumot at bakurang puno ng dayami, unti-unting nagising ang baryo sa tahimik nitong araw. Ngunit sa likod ng bawat bahay, may isang babaeng pilit na bumabangon sa kabila ng pagod. Si Ivy, isang simpleng labandera, ang isa sa mga unang gumigising sa bayan. Bitbit ang mga batya ng mga maruruming damit na pinick-up niya pa sa mga bahay-bahay na mga regular na nagpapalabas sa kanya kahapon. Napansin naman siya ng kanyang ina na nagising sa mga kaluskos niya. Oh, Ivy, maglalaba ka na? 6:00 pa lang ng umaga. Maganda na pong magsimula ng maaga, inay, para makatapos ka agad. Tutulungan naman kita, anak. Ako ang magbabanlaw, pwede naman yun. O kaya gusto mo ako nang magkukusot. Magpahinga ka na muna. Magkakasakit ka niyan. Nay, hindi ba't nangako ako sa inyong mag-grocery ako sa linggo? Kaya kailangan kong kumayod para may pambili tayo ng mga kailangan natin dito sa bahay. Anak, hindi naman kita pinipressure. Kung ano lang ang kaya mong ibigay, ayos lang. Gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. Kayo ng kapatid kong si Arkin. Kaya hayaan niyo na po ako. Magpahinga na po muna kayo. Ay, hindi ako papayag. Kung maglalaba ka, sige. Gagawa na lang muna kita ng almusal. Gigisingin ko na si Arkin para makatulong mo. Nay, ayos lang ako. Hayaan niyo na si Arkin. Napuyat siya kagabi kagagawa ng assignment. Huwag niyo na pong abalahin para makapagpahinga pa siya. 9:00 pa naman po ang pasok niya eh. Ganon ba? O sige, kung hindi naman na kita mapipigilan, gagawin ko na lang din ang party ko. Basta kung kailangan mo ko, nandito lang ako, anak, ha. Hindi mo kailangang suluhin pasanay ng lahat ng bagay. Opo, inay. Huwag po kayo mag-alala dahil kaya ko naman po ito. Sanay na ako sa paglalaba kaya nga maraming nagpapalaba sa akin kasi magaling akong magkusot at magbanlaw. Mabango pa at wala talagang natitirang mansya o kung ano man. Hayaan niyo na po ako rito, nay. O sige na nga, basta ihahanda ko na lamang ang almusal mo. Kapag nagutom ka, kumain ka na lang, ha. Ipagtitimpla din kita ng kape. Salamat po, nay. Naglakad na si Ivy sa likuran ng bahay nila. Inihiwalay niya mga dekolor sa puti. Huminto siya saglit sa harap ng gripo para buksan ito, ngunit walang tumulo ni isang patak. Sa kabila ng pagpihit at pagpukpok sa tubo, nanatiling tuyo ang planggana niya. Napatingala na lamang si Ivy sa langit. Pilit na pinipigilang madismaya. Hay, buhay nga naman. Bakit ngayon pa mawawalan ng tubig? Naputulan ba kami o lahat ng nakatira dito wala rin? Kahapon naman ang hina. Ngayon naman wala. Ano bang nangyayari sa tubig dito sa Santa Maria? Kailangan ko pa namang matapos sa mga labada ngayong araw. Para kinabukasan ibang labada naman ang gagawin ko. Sandali nga, titingnan ko sa kapitbahay kung meron sila. Binitiwan muna ni Ivy ang gripo saka lumabas. Nakasalubong niya naman ang kanyang inang tapos nang magtimpla ng kanyang kape. Oh anak, anong problema at bakit nakakunot na ang noo mo? Wala ho kasing tumutulo sa gripo natin. Titingnan ko lang sa kapitbahay kung meron silang tubig. Masyado pang maaga, anak. Baka makabulahaw ka. Mga tulog pa yata ang mga tao. Pupunta lang po ako dun sa mga gising na. Kailangan ko makita kung sa atin lang ba may problema. Pero nakakapagtaka kasi nakapagbayad naman tayo, di ba? Oo naman, anak. Yung mga ibinigay mong pera ay pinambayad ko na sa tubig at kuryente natin. Mabuti pa, humigop ka na muna nitong kape bago ka umalis. Malamig sa labas para kahit papano mainitan ng sikmura mo. Saka may binili akong pandesal. May dumaan kanina. O sige na ho, inay. Maraming salamat. Kumuha si Ivy ng isang pirasong pandesal sa kayon kinagat. Humigop din siya ng kapeng barako at talaga namang nawala ang kanyang antok. Nagpaalam na siyang muli sa kanyang ina para kumustahin ang kapitbahay. Ngunit sa pagkakakunot din ng noo ng ibang mga tao, mukhang may problema din ang mga ito.
At hindi nga siya nagkamali nang makitang may mga dalang timba ang mga lalaki at nagsisitakbuhan patungo sa malapit na poso sa kanilang lugar. Hay nako, wala ngang tubig sa gripo kasi dinagsa nila ang poso. Yan na lang sanang huli kong paraan para makapaglaba, pero mukhang malabo rin. Hindi ako matatapos agad at magiging abala pa ako sa iba. Kung ganun, saan naman kaya ako maglalaba? Napatingin si Ivy sa kumpulan ng mga taong naiinip na sa pagpila sa poso. Pinag-uusapan ng mga ito mga paraang pwede nilang gawin para makakuha ng tubig. Ang iba ay sa gripo nga raw umiinom. Ngunit dahil walang tubig, mapipilitan silang bumili ng mineral water dahil hindi naman sila sanay uminom ng tubig mula sa poso. Magiging magastos kung mineral water ang gagamitin ko para maglaba at makapagbanlaw. Ano bang gagawin ko para matapos ko ang lahat ng labahin ko? Paniguradong masisira ako nito sa mga customer kung hindi ko kagad mabibigay sa kanila ang mga damit nila. May ilan pa namang pinangakuan kung bukas na makukuha. Nakakainis naman. Ivy, narito ka lang pala. Dumaan ako sa inyo pero hindi kita naabutan. Ikaw pala, Samantha. Anong ginagawa mo rito? Dinala ko pa sa ito mga damit na kailangan laban. Inutos ni Mama sa akin na dalin daw sa'yo. Bukas niya raw kailangan. Isabay mo na lang daw dun sa mga damit na pinapalaban niya. Ganun ba? Ano kasi may problema sa gripo. Inaalam pa nga rin ng mga tao kung bakit walang tubig. Ibig mo bang sabihin hindi mo magagawa? Hindi mo malalaban ang mga damit namin? Hindi naman sa ganun, Samantha. Naghahanap pa ako ng paraan. Kaya nga nandito ako para malaman kung anong dahilan kung bakit nawalan din ng tubig ang lahat. Saka kung paano masusolusyonan. Kung babalik ang tubig mamaya, baka gabi ko na ito matapos. Depende pa pero huwag kang mag-alala dahil uunahin ko naman yung sa inyo. Narinig kong may pinakakabitan daw kasing isang bagong lipat dyan sa kabilang kanto. May nililinyahan tubig kaya naputol muna pansamantala. Pero hindi naman namin problema yon, di ba Ivy? May poso naman. Oo, alam ko, Samantha, kaya nga tinatansya ko rin. Pero nakikita mo rin naman, di ba? Napakaraming tao sa poso na sumasahod. Nangangamba ako na baka maubos ang tubig dyan. Nagpapatawa ka ba? Ngayon lang ako nakarinig na nauubos ang tubig sa poso. May ganun ba, Ivy? Meron, tuwing umaga nga, kailangan pa yung buhusan at bombahin ng bombahin para magkaroon ng tubig. Sa totoo nga lang, ngayon ko na lang ulit siya nakitang gamitin dahil nga mga nakalinya na ng gripo ang karamihang naninirahan dito. Hindi naman mauubos yan. Nakakonekta yata yan sa ilog. Pamilyar ka naman doon, di ba? Bakit hindi ka rin maglaba? Hindi ba't malinis naman doon? Sa ilog naman naglalaba ang mga tao dati. Bakit hindi mo subukan? Anong ilog ba ang tinutukoy mo, Samantha? Narinig ko kanina na may ilog daw malapit dito. Puntahan mo na, baka maunahan ka pa. O ayan na, tinulungan na kita sa problema mo. Wala ka na sigurong dahilan para hindi maibigay ang mga damit namin bukas. Sige na, kunin mo na to. At heto raw ang paunang bayad, sabi ni Mama. Natanggap ni Ivy ang 1,000 mula kay Samantha bago umalis. Napasingha pa siya habang napapatitig sa kulay asul na bill. Nabuhayan naman siya ng loob at mabilis na umuwi ng bahay. Iba talaga ang kapangyarihan ng pera. Nagagawa akong maging masipag. Tama siguro si Samantha. Bakit hindi ko subukan maglaba sa ilog? Pamilyar naman ang ilog na yun sa akin dahil naririnig-rinig ko na kay Arkin. Doon na lang ako maglalaba ngayong araw para makatapos agad ako. Oh, Ivy anak, bakit may mga dala kang labada? Saan galing yan? Akala ko ba walang tubig? Nakita ko ni Samantha kanina, yung anak ng regular customer kong nagpapalaba, ibinigay niya to sa akin kaya isasabay ko na. Bakit? May lugar ka na bang paglalaban? Nabisita mo ba ang poso? Opo, Nay. Ang dami na nga akong tao dahil wala ring tubig sa mga gripo nila. Yan nga ang problema kapag sa gripo tayo umaasa. Maganda pa rin talaga ang poso. Tipid pa. Saan ka na ngayon? Ginising ko na si Arkin para tulungan kang magbuhat man lang kung sa poso ka maglalaba. Sa may ilog na lang po ako, Nay. Total, doon unlimited ang tubig. Hindi ko kailangan mag-igib o magbomba. Ilog? Sandali. Ang tinutukoy mo bang ilog yung ilog ng Santa Maria na malapit dito sa atin?
Opo, inay. Hindi ba't doon naliligo si Arkin dati? Malinis naman doon, di ba, Arkin? Ate Ivy, sobrang bata pa ako noon nung naliligo ako sa ilog na yun. At saka, matagal nang hindi pinupunta ng mga tao ang lugar na yun. Hindi mo ba alam na maraming balitang nakakatakot sa ilog ng Santa Maria? Ano naman nakakatakot na balita ang meron doon? Sabi nila, ilog daw yun ng mga aswang. Napabuga naman ng hangin si Ivy sa narinig sa kapatid. Hindi alam kung matatawa ba o maniniwala sa sinabi ni Arkin. Umiiling na lang siya na pumunta sa likuran para ilagay sa sako ang mga damit na pinlano niya na lamang labhan sa ilog. Ang problema niya na lang kung paano patutuyuin ang mga ito ng mabilis. Sana lang ay hindi umulan at sana lang din maaga siyang matapos. Sinundan naman siya ni Arkin at ng kanyang inay Celsa sa likod bahay. Bakit Ate Ivy? Di ka ba naniniwala sa akin? Totoong sinasabi ko. Kaya nga hindi na kami naliligo ron eh. Kaya hindi ka rin maliligo ngayon. Akala ko ba may pasok ka sa school? Papasok kang mabaho? Hindi yun ang punto ko, Ate Ivy. Delikadong pumunta sa ilog ng Santa Maria. Alam ng mga tao yan kapag tinanong mo. Mas pipiliin na lang nilang mamatay ng hindi naliligo kaysa pumunta ron sa ilog Santa Maria na maraming aswang. Naku, Arkin, masyado pa maaga para magpakita ang mga aswang. Kung totoo ang mga sinasabi mong yan, ha? At saka, hindi ako pwede magpadala sa mga ganyang usapin dahil kailangan kong kumita ng pera. Kung ayaw mo akong tulungan at samahan papunta ron, ayos lang. Mas makakabuti siguro mag-isa ako para walang makapansin sa akin. Ayoko maagawan ng tubig. Ate Ivy naman, hindi ka ba natatakot? Paano kung may mangyari sa'yo masama ron? Di nga ligtas ang lugar na yun eh. Sinara na rin ang daanan papunta ron kaya mahihirapan kang puntahan. Ha? Anong sabi mo? Marami na nga kasing kababalagan dun. Kaya please Ate Ivy, huwag ka nang pumunta. Babalik din naman ang tubig eh. Maghintay na lang tayo. Hindi pwede sa akin na maghintay. Nasasayang ang oras ko. Dapat naglalaban na ako ngayon. Gumising ako na maaga para dito. May mga nakaplano akong gawin na ayokong sirain. Mabuti pa Arkin, samahan mo na lang ang Ate Ivy mong papunta ron. Maligo ka na rin doon bago ka bumalik para makapasok ka sa eskwelahan. Pero inay, hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Imposibleng hindi mo alam ang tungkol doon. Matagal na naman ang tungkol sa usapin na yan. At saka, kesa naman mag-isang pumunta ron ng ate mo, hindi yan mapipigilan kahit anong gawin mo. May sarili ang utak, kaya sige na, ihatid mo na lang siya ron. Napabuntong hininga na lamang si Arkin tsaka sinulya pa ng panganay na kapatid. Tinulungan niyang ibalot ang mga damit sa sako. Sa isang planggana naman naroon ang mga sabong panlaba at palo-palo, pati na rin ang iskoba at fabcon. Papalabas na si Ivy at Arkin nang marinig ang sigaw ng kanilang ina. Mabilis nila itong pinuntahan. Inay, anong problema? Paano ka? Wala naman anak, ayos lang ako pero may problema tayo. Anong problema? Sabihin niyo sa akin. Nawalan din tayo ng kuryente. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Nawalan as in lahat tayo rito, pati mga kapitbahay? O naputulan? Pero imposible yun, di ba? Nagbayad tayo. Nawalan na nga ng tubig, pati ba naman kuryente? Tungkol dyan, Ivy, may hindi ako nasasabi sa'yo. Ano yun, inay? Hindi ako nakapagbayad ng kuryente. Anong sabi niyo, nay? Pasensya ka na. Naipambili ko pala ng gas ang pambayad sana natin ng kuryente. Nawala sa isip ko. Ano? Bakit hindi niyo naman kagad sinabi sa akin, nay? Nawala nga sa isip ko, Ivy. Pasensya ka na. Matanda na rin kasi ang inay mo. Napabuntong hininga na lamang si Ivy. Ang 1,000 ibinigay sa kanya ni Samantha kanina lang, ipandadagdag niya sana para sa pang-grocery nila. Ngunit mukhang magagamit nila bilang pambayad ng kuryente. Mukhang kailangan niyang magpursigi sa paglalaba talaga ngayong araw dahil magagastos niya na ang paunang bayad. Mabuti na nga rin lang ay binigyan siya dahil hindi niya rin alam kung paano mareresolbahan ang problema sa kuryente ngayong wala siyang perang na itatabi.
Heto inay, kayo na ho magbayad sa kuryente dahil hindi ko na po yan maaasikaso ngayon. Basta bayaran nyo na po ha. Mahihirapan tayo kung wala tayong ilaw sa gabi at saka bentilador. Malamok pa naman ngayon. Sige anak, ako nang bahala. Pupunta ako sa bayan para magbayad na ng kuryente. Saka sabihan nyo naman ako sa susunod kapag may mga ganitong problema. Para nagagawan ko naman agad ng paraan. Bakit ba naman kasi bigla-bigla ring namumutol ng kuryente? Wala man lang notice? Hindi ko rin alam anak. Sige inay, mauna na kami ni Arkin. Ingat po kayo sa pagpunta nyo sa bayan. Kayo rin ni Arkin, mag-iingat kayo ha. Tingnan mo rin muna ang lugar kung ligtas bago ka rin maglaba. Naiintindihan ko po inay. Dala ang mga labada ay naglakad na sina Ivy at Arkin patungo sa ilog Santa Maria. Napansin naman ni Ivy ang tinutukoy ni Arkin na harang para walang makadaan kahit na sino. Subalit buo na ang loob ni Ivy. Mula ba naman sa kanyang kinatatayuan ay tanaw niya na ang ilog na may malinaw na tubig. Wala pang katao-tao. Tanging malakas na pagdaloy lang ng tubig ang naririnig. Ate Ivy, sigurado ka ba talaga rito? Dito ka maglalaba? Oo nga Arkin. Tignan mo, ang ganda-ganda ng tubig oh. Kung alam ko lang ang lugar na to na ganito pala kalinis, sana dito na lang ako palaging naglalaba para makatipid sa tubig. Basta, kapag may nagtanong kung nasan ako, wag mo sasabihin na nandito ako ha. Ayoko maagawan ng pwesto. Kapag maraming naglaba dito, mahihirapan akong kumita ng pera. Alam ko naman yun, Ate Ivy. Nag-aalangan lang talaga ako. Eto naman, puro takot-takot. Kalalaki mong tao, duwag ka. Kapag tumanda ka na, kahit ano pang bagay gagawin mo para sa pera. Lahat ng akala mong hindi mo kaya, bigla mo magagawa kasi wala kang ibang pagpipilian. Kaya ikaw, maswerte ka kasi nag-aaral ka pa lang. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo para hindi mo maranasang maging tagalaba lang. Hindi ka naman tagalaba lang, Ate Ivy. Mataas ang tingin ko sa'yo. Naangaan nga kita sa sipag mo kahit na puro kalyo na ang kamay mo eh. Naawa nga ako sa'yo kapag nagkakasugat ka at dumudugo ang kamay mo kapag nagkukusot. Kung may magagawa lang sana ako eh. Pero ni ayaw mo rin naman akong pawakin ng mga labada mo. Kasi hindi mo naman to gawain. Ang kailangan mong gawin, mag-aral. Sapat na sa akin ang pagbubuhat mo ng mga katulad nito. Maswerte ako kasi masunurin ka. Basta galingan mo sa pag-aaral ha. Hanggat malakas ako, pakinabangan niyo ako. Si ate naman kung makapagsalita. Sige na nga, hindi na kita pipigilan maglaba rito. Kung wala lang akong pasok, tutulungan na sana kita eh. At sino nagsabi sa'yo magpapatulong ako? Magiging abala ka lang. Sige na, iwan mo na ako rito. Ako nang bahalang gumawa ng paraan para makabalik. Kapag wala ka pa sa bahay, susunduin kita ha. Sige na, ingat ka sa pagpunta mo sa school. Huwag mo na mag-girlfriend ha. Opo naman ate. Ingat ka po rito. Tinapik ni Arkin ang balikat ng kanyang kapatid. Kahit na may takot sa dibdib, hinayaan niya na lamang si Ivy sa gusto nito. Muli niyang nilingon ng kapatid at nakitang nagsisimula na itong kumilos sa paglalaba. Napabuntong hininga na lamang siya at napabulong. Pangako Ate Ivy, susuklian ko lahat ng mga pagsasakripisyo mo sa amin ni Inay. Nagpatuloy na sa paglalakad si Arkin. Ngunit natigilan ng may lalaking humarang sa kanya. Napalunok siya nang makita kung gaano katangkad ang lalaki. Malaki pa ang katawan nito at nakakatakot kung tumingin. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ha? Ano? Inatid ko lang yung kapatid ko. Ikaw sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ako? Talagang ako ang tinatanong mo niyan? Hindi mo ba alam na nasa teritoryo ka namin? Kamatayan ang kabayaran ng pagtapak sa lugar na ito. Halika, sumama ka sa akin. Ano? Sandali! Bitiwan mo ako! Ano ba? Sino ka ba? Malakas na pumigla si Arkin sa kaakmang susuguri ng suntok ang lalaki nang biglang mawala ito sa kanyang paningin. Narinig na lamang niya ang boses nito sa kanyang likuran. Hindi ka dapat pumunta rito. Matagal nang isinara ang lugar na ito mula sa mga tao. Bakit? Sino ka ba? Hindi ka ba isang tao?
Hindi mo gugustuhin malaman kung ano ako. Umalis ka na kung ayaw mo masaktan. Kapag iba pa nakakita sa'yo, siguradong hindi ka na pagbibigyan. Sandali, anong ibig mo sabihin? Tumakbo ka na at huwag ka nang lumingon pa. Huwag ka na rin babalik dito. Hindi mo gugustuhin magising ang mga ninuno ko. Teka, si Ate Ivy, kasama ko yung kapatid ko kanina. Pupuntahan ko siya. Isasama ko siya paalis dito. Tumakbo si Arkin pabalik, ngunit napigilan siya ng misteryosong lalaki. Tinanaw niya naman ang Ate Ivy niya, subalit hindi niya ito nakita. Agad na umusbong ang kaba sa dibdib niya. Ate Ivy, nasaan ang kapatid ko? Nakita mo ba siya? Bakit nawala siya ron? Sinong tinutukoy mo? Yung kapatid kong babae, kasama ko siya kanina. Nandun lang siya at naglalabay. Ate Ivy, nasan ka? Umalis na tayo rito! Huwag kang sumigaw, utang na loob. Talaga bang wala kang utak? Hindi ba't sinabi ko na sa'yong hindi mo gugustuhin magising ang mga ninuno ko? Hindi ba talaga marunong makinig ang mga tao? Kung hindi ako sisigaw, hindi ko mahahanap ang kapatid ko. Bitiwan mo ako! Hahanapin ko si ate! Hindi ako pwedeng umalis nang wala siya! Nakarinig naman ng mga kaluskos ang misteryosong lalaking nagngangalang Jonathan. Dahil malakas ang kanyang pandinig at pakiramdam, natutunugan niya ng may nagising ng katulad niya. Wala siyang nagawa kung hindi hablutin ang marahasang braso ng makulit na lalaki, saka inilayo sa lugar na yun. Ano ba? Ikaw yatang hindi marunong makinig eh. Sabing nandun nga ang ate ko. Kung masama kang nilalang, kailangan ko siyang iligtas. Lalo mo lang ipapahamak ang sarili mo. Ayoko sa makulit. Isang beses pa nasuwayin mo ko. Ako na mismo ang papatay sa'yo. Huwag mo nang istorbohin pa ang nananahimik na buhay ng mga kagaya namin. Tungkol sa ate mo, maswerte siya kung makakalabas pa siya rito. Pero ikaw, umalis ka na at tanggapin mo na lang na wala na ang kapatid mo para hindi ka masaktan. Sira ulo ka pala eh. Akala mo ba ganun na lang kadali yun? Malakas na suntok ang pinakawala ni Arkin. Ngunit hindi yun tumama kay Jonathan. Sa halip, nasalo ng kamay ni Jonathan ang kamao ng mahinang lalaki. Namula naman ang mga mata niya at lumitaw ang pangil, dahilan para maalarma si Arkin na totoo ang mga hinala niya. Hindi siya nakapagsalita sa tindi ng takot na nararamdaman. Isa kang aswang? Tama ako ng hinala. Ang ilog ng Santa Maria ay ilog ng mga aswang. Bata pa lang ako nung makita ko ang isa sa mga tulad nyo na naliligo sa ilog. Katulad mo siya na may mapupulang mata at may pangil. Sinasabi ko na nga ba na mali ang desisyon ni Ate Ivy na dito pa maglaba? Tama ka. Hindi kayo dapat nagpunta rito. Kung kanina pinagbibigyan pa kita, ngayon humanda ka dahil masyado mo nang inubos ang pasensya ko. Dadali na kita sa kampo namin para doon pagpiestahan ng mga katulad ko. Hindi mo yun gagawin. Makakatakas ako rito. Sasabihin ko sa mga otoridad ang tungkol sa inyo. Papatayin nila kayo. Diyan ka nagkakamali. Dahil sinabi mo yan, lalo lang ako nawala ng dahilan para patakasin ka. Ayokong mailagay sa panganib ang pamilya ko. Kaya papatayin na lang kita rito. Hindi malalaman ng kahit na sino ang pagkawala mo. At ang ate mo, isusunod ko siya. Samantala, si Ivy naman ay pailing-iling dahil narinig ang boses ng kapatid na sumisigaw. Lumipat kasi siya ng pwesto dahil natanaw niya ang dakong mas malakas ang agos ng tubig. May malaki pang bato na pwede niyang pagsandalan kung sakaling sumakit ang likod niya sa pagpapalo-palo ng mga maong na pantalon. Namangha siya sa linaw ng tubig at sa amoy nito. Parang hindi ko na kailangan gumamit ng fab ko na. Natural ang amoy na nanggagaling sa ilog. Salamat dahil hindi ako nagpadala sa mga pananakot ni Arkin. May pasigaw-sigaw pa siyang nalalaman na umuwi na kami. Siya nga itong tumulong sa akin na pumunta rito. Sayang naman ang pagdala namin ng mga labahin dito kung hindi ko pa ito gagawin. At isa pa, napakaganda ng tubig. Hindi ako nagkamali ng desisyon. Mukhang mabilis ko pang matatapos ang lahat ng ito dahil hindi na kailangang banlaw-banlawan. At tama siya dahil kahit siya ay hindi makapaniwala na natapos niya ng mabilis ang kanyang labada.
Kumakanta-kanta pa nga siya habang nagkukusot at nagbabanlaw. Hindi pa masyadong nakakabingi ang katahimikan dahil nga sa malakas na pagdaloy ng tubig na nakaka-relax. Bukas babalik ako rito para maglaba ulit. Dito na ako magtsatsaga magbanlaw at magkusot. Sandali, parang ang sarap din maligo. Kung may dala lang akong pamalit, sinubukan ko na. Di bale, may bukas pa naman. Ang ganda pa ng tanawin dahil mapuno sa kapaligiran. Para akong inihele ng pagsayaw-sayaw nila sa hangin. Kung matapos ako ng maaga bukas, magsisiesta talaga ako rito. Bakit ba kasi sinara ang lugar na ito para sa amin? Maganda nga itong bisitahin. Pero tama lang pala, dahil kapag nalaman ng ibang lugar na to, baka abusuhin. Maigi na yung kami lang ang nakakaalam. Tumayo si Ivy bitbit ang unang batch ng kanyang mga nilabhan. Balak niyang balikan na lamang ang iba dahil hindi niya kayang buhatin sa bigat ba naman gawa ng basa ang mga ito. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang malaking lalaki sa harapan niya na parang kanina pa siya pinanonood. Ay, sus Mariosep, akala ko kung sino. Akala ko ikaw yung kapatid ko. Muntik pa kitang pagalitan dahil hindi ka pumasok sa eskwela. Ibang tao ka pala. Tapos ka na ba? Ha? Oo, bakit? Maglalaba ka rin ba? Mukha ba akong naglalaba? Ha? Sabi ko nga hindi. Pasensya ka na. Sige, aalis na ako. Teka, dito ka lang ba? Pwede bang pakibantay muna tong ibang mga nilaban ko? Babalikan ko yan. Hindi ko lang kayang bitbitin lahat eh. Nakilaba ka na nga. Gusto mo pa akong pagbantayin? Sino ka ba? Ako? Bakit mo ako tinatanong? Teka nga, bakit ba parang asama ng ugali mo? Kung makatingin ka sa akin, parang may masama akong ginawa. Naglaba lang naman ako ah. Hindi labahan ang ilog na ito. At bakit? Sa'yo ba ang ilog na to para pagdamutan ako? Nasaan ang pangalan? At saka, normal lang naman maglaba sa ilog ah. Dito kami naliligo. Ano naman, pinagbabawalan ba kita? Pwede ka naman maligo sa bandaron. Yung bula naman galing sa pinaglaban ko, papunta rin sa kabila eh. Hindi ka maapektuhan. Ibang klase. Ikaw na nga itong nakilaba. Ikaw pa itong parang walang utang na loob. Aba, bakit naman ako magkakautang na loob sa'yo? Para naman sa lahat ng ilog na to. Sa lahat? Napaatras si Ivy nang lumapit ang matipunong lalaki sa kanya. Muntik pa siyang matapilok at mabagsakan ng plangganang bitbit niya. Ngunit nasalo siya ng misteryosong lalaki. Hawak nito ang bewang niya, pati na rin ang planggana sa isa nitong kamay. Talagang natameme na lang si Ivy sa pagkamangha sa lakas ng lalaking nasa harapan niya. Ilang segundo siyang nakatitig dito at kung hindi pa pumatak ang ulan, hindi mababalik sa realidad si Ivy. Naku po, ang mga nilaban ko, hindi matutuyo to. Kailangan ko madala to sa bahay. Pambira naman, hindi ganitong tubig ang gusto ko. Mabuti pa. Tulungan na kitang dali ng mga yan sa inyo. Ano? Sandali, totoo ba ang narinig ko? Tutulungan mo ko? Bakit? Ayaw mo ba? Sige, hayaan na lang natin yang mabasa ng ulan. Sabi ko nga magandang ideya yan. Kunin mo na yung iba. Napailing na lang si Jonathan saka sinunod si Ivy. Nagulat pa ang dalaga nang kunin din mula sa kanyang isa pang sako, kaya naman ang bitbit niya na lamang ay ang planggana. Ang lakas mo naman. Kayang-kaya mong dalhin yan lahat. Isama pa kita. Wow. Pero salamat At pasensya ka na kung naabala pa kita. Tingnan mo yung ulan nanakot lang. Paglabas natin ng ilog, tumila na rin. Pero buti na lang din dahil ayoko namang hindi matuyo ang mga damit na yan. Kailangan ko pang isoli yan sa may-ari bukas. Hindi sa'yo ang mga damit na nilaban mo? Oo, Kaya pala ang dami. yan ang hanap buhay ko, ang maglaba. Gusto mo para makabawi ako sa ginawa mong pagtulong sa akin, ipalaba mo sa akin ang mga damit mo. Libre lang. Hindi na kailangan. Basta huwag ka nalang babalik doon sa ilog. Ha? At bakit naman? Basta, makinig ka na lang sa akin.
Napakunot na lamang ang noo ni Ivy. Sakto namang naroon na sa bahay nila ang kanyang inay Celsa. Nagmano siya roon. Oh, sino yung kasama mo anak? Akala ko ba si Arkin na nagatid sa'yo? Umalis si Arkin dahil papasok siya sa eskwelahan. Hindi pa ba siya nakakauwi? Sa bagay, maaga pa naman. Hindi mo po ba siya naabutang umalis, Nay? Hindi, kadarating ko lang din galing sa bayan. Heto nga't may binili din akong pang-ulam natin mamayang hapunan. Sinigang na baboy. Dito ba kayo kakain ng nobyo mo? Ano? Anong nobyo, Nay? Na hindi ko nga alam ang pangalan nito. Tinulungan niya lang ako na dali ng mga nilaban ko kanina kasi umulan bigla. Aba, nagpatulong ka tapos hindi mo man lang inalam ang pangalan niya? Iho, ano bang pangalan mo? Hindi nyo na kailangan malaman. Alis na rin ako. At bakit naman? Tinulungan mo ang anak kong buhati ng mga nilaban niya. Hayaan mo kaming suklian ng kabutihang ginawa mo. Kumain ka rito ng hapunan. Hindi na kailangan. Alis na ako. At saka ikaw, huwag ka nang babalik dun sa ilog. Hindi na naghintay pa ng sagot si Jonathan at nilisa na ang lugar na yon. Si Ivy naman, napapailing na lamang dahil wala sa isip niya na hindi bumalik sa ilog na yon. Lalo pat naranasan niya kung gaano kadaling maglaba sa ilog. Siguradong babalik siya kinabukasan. Kinuha niya na lamang ang mga nilabahan niya saka isinampay sa likod bahay para matuyo. Malakas naman ang hangin at mataas pa ang sikat ng araw. Kung sana nga lang maaga siyang nakapagsimula, natuyo na mga labada niya. Nang matapos si Ivy sa pag-aasikaso ng mga damit, pumasok na siya sa bahay para makapagpahinga. Sakto namang nangangamoy na ang sinigang na baboy na niluluto ng kanyang inay Celsa. Wala pa rin si Arkin? Anong oras na? Nauna pa ako sa kanyang umuwi. Oo nga, nauna pang bumalik ang tubig kesa sa kanya. Ha? May tubig na? Oo anak, kaya nakapagluto na rin ako eh. Hindi mo na kailangan pumunta pa rin sa ilog para maglaba. Tungkol dyan, Inay. Nakapagpasya na akong doon ako palagi maglalaba. Mas makakatipid tayo sa tubig at isa pa, nakaka-relax maglaba ron. Bala ko nga maligo bukas doon kasi malamig ang tubig at masarap. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng lalaking kasama mo kanina? Huwag ka na raw bumalik doon. Kasi doon sila naliligo. Baka ayaw nila makita ko sila. Umaga naman ako pupunta kaya sisiguruhin kong hindi nila ako makikita. Malawak naman ang ilog At saka para hindi na rin ako naghihintay. Napansin ko na kaya ang bilis kong natapos kasi hindi ko kailangan maghintay sa pagtulo ng gripo para mapuno ang batya. Kasi sa ilog, dire-diretso. Ay, hindi ka na talaga napipigilan. Ikaw ang bahala kung anong gusto mo. May sarili ka ng desisyon Basta lagi mo lang iingatan ang sarili mo ha. Mabuti pa kumain ka na. Heto at luto na rin ang sinaing. Hindi ba natin hihintayin si Arkin, Nay? San ba nagpunta ang lalaking yun? Maaga pa naman, 5:00 pang labasan nila. Kumain ka na rito. Pinagsandukan ni Nanay Celsa ang kanyang anak na si Ivy. Naalala niyang hindi pa rin nagtatanghalian si Ivy, kaya mabuti na lang na nagluto siya ng maaga. May natira pa naman para sa hapunan. Lumipas ang oras at sinamsam na ni Ivy ang mga damit na mabilis na natuyo, saka pinaghiwa-hiwalay sa mga may-ari nito. 7:00 na ng gabi nang matapos siya. Oh, Inay, wala pa rin si Arkin? Oo nga nag-aalala na ako. Kanina ko pa siya hinihintay at inaabangan. Nag-uwian na yung mga kaklase niya. Ganun ba? Sandali, pagtatanong ko nga. Kaklase niya yung kapitbahay natin, di ba? Oo, tama ka. Puntahan mo nga saglit. Iinitin ko na ang pagkain natin para kakain na tayo pagbalik niya. Baka gumagawa na naman ng project ko kung ano. Hay nako, hindi marunong magpaalam. Hindi porket lalaki hindi na inaalala. Parang wala siyang kasama sa bahay Lumabas na si Ivy para pumunta sa kapitbahay. Pinagbuksan naman siya nito nang hanapin niya ang kaklase ni Arkin. Hindi niya inaasahan na magiging sagot nito nang tanungin niya kung nakita nito ang kapatid niya. Hindi raw pumasok si Arkin sa eskwelahan.
Umuusok ang ilong ni Ivy nang umuwi siya sa bahay nila. Oh, Ivy, ano nangyari? Nasaan daw si Arkin? Hindi raw pumasok sa school si Arkin. Saan naman kaya nagsusuot ang batang yon? Hindi man lang nagpaalam. Totoo ba yung sinabi mo? Parang wala naman ang uniforme niya sa kwarto niya. Sandali, titingnan ko. Oh, nandito pa ang uniforme at bag niya, Nay. Ay, naglakwatsa yata ang batang yun eh. Nandito rin yung bag niya eh. Ha? Pero hindi naman niya gawaing gumala-gala. Ay, nako, Nay. Kilala niyo si Arkin. Noon pa man, tumatakas na siya para makaligo sa ilog, hindi ba? Ngayon, hindi natin alam kung nasan siya. Baka nasa ibang kaklase niya. Hintayin na lang natin siya. Uuwi rin yun. Kapag umuwi talagang Arkin na yon, kukutusan ko siya. Pinag-aalala niya tayo. Imbis na nagpapahinga na lang kayo, hindi pa mapalagay sa mga pinaggagawa niya. Pumatak ang 12:30 at hindi talaga makatulog si Ivy dahil hanggang ngayon, hindi pa rin umuuwi ang kapatid niyang si Arkin. Mabigat ang kanyang paghinga habang naaalala ang mukha ng kapatid niya kanina sa may ilog. Kumuha siya ng jacket para pumunta sa barangay hall. Tinanong naman siya ng mga ito kung anong problema niya. Hindi pa ho kasi bumabalik ang kapatid ko. Hindi siya nagpaalam sa amin eh. Hindi rin siya pumasok sa eskwelahan. Ngayon hindi pa siya umuuwi. Nag-aalala ako na baka may nangyari ng masama sa kanya. Napabuga naman ng hangin si Ivy sa naging sagot sa kanya ng taga-barangay hall. Baka raw sumama sa nobya ang kapatid niyang si Arkin. Baka raw nagtana na ang mga ito. Bata pa po ang kapatid ko. 17 years old lang siya. At isa pa, wala siyang girlfriend. Wala sa isip niya ang ganyang bagay. Magtatapos pa po siya ng pag-aaral. Tinanong naman si Ivy kung saan daw ba huling nakita ang kapatid niya. Hindi niya mabanggit ang totoo dahil ayaw niyang may makaalam ng tungkol sa ilog ng Santa Maria kung saan siya naglalaba. Bigo siyang umalis sa barangay hall. Nangako naman ang mga ito na hahanapin si Arkin basta iwan ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid. Nasa gitna ng paglalakad si Ivy nang maalala niya ang ilog ng Santa Maria. Sandali, kanina narinig kong sumigaw ang kapatid ko. Inakala kong wala lang yun. Hindi kaya napahamak na siya sa ilog? Ay, bakit ba kasi hindi ako nag-iisip? Bakit hindi ko pinansin ang sigaw niya? Paano kung may nangyari ng masama sa kanya ron? Nagmadaling bumalik si Ivy sa ilog ng Santa Maria. Kahit na nauubusan ng hininga sa pagtakbo, sinubukan niyang hawiin ang madamong daan patungo sa ilog. Puno ng pagbabaka sakaling nasa lugar na yon ang kapatid niya. Arkin! Nariyan ka ba? Magpakita ka sa akin! Nasaan ka ba? Pakiusap, lumabas ka na, Arkin! Anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yong huwag ka nang babalik dito? Napalingon si Ivy sa lalaking nagsalita. Si Jonathan na puno ng pagkabahala ang mukha. Nag-iigting pa ang panga dahil malalim na ang gabi at nalalaman niyang gising na ang iba pang mga kauri niya. Umalis ka na rito. Bakit ako aalis? Hahanapin ko ang kapatid ko. Dito ko siya huling nakita. Hindi raw siya pumasok sa school. Kung ganun, nasan siya? Wala rito ang kapatid mo. Kaya umalis ka na. Ayoko nga, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Ano ba, bitiwan mo ako? Nasasaktan ako! Umalis ka na sabi! Ayoko nga, ano bang problema mo? Pupunta ako dun sa ilog dahil baka nandun ang kapatid... Natigilan naman sa pagsasalita si Ivy nang may marinig siyang kalusko sa kakahuyan. Si Jonathan naman ay pinakiramdaman ng paligid. Marahas niyang hinila paalis ang dalaga at dinala sa malayo. Sabing umalis ka na. Delikado ang lugar na ito para sa'yo. Babae ka pa naman! Wala akong pakialam. Kailangan ko mahanap ang kapatid ko. Kakataboy mo sa akin, mas lalo ko lang naiisip na baka may tinatago ka. Nakita mo ba ang kapatid ko? Sinaktan mo ba siya? Saan mo siya dinala? Hindi ba't nagalit ka rin sa akin kanina dahil sa pagpunta ko rito sa ilog? Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong tinatago sa'yo. Ako na nga itong tumutulong, bakit ako pang pinagbibintangan mo? Mabuti pa umuwi ka na. Makinig ka sa akin. Hindi ako susunod sa'yo. May narinig ako kanina. Baka kapatid ko na yon. Arkin! Ikaw ba yan? Magsalita ka!
Nandito na si ate! Ililigtas kita! Ano ba? Huwag mong antagpan ang bibig ko! Isa, kakagating kita! Nababaliw ka na ba talaga? Pareho kayo ng kapatid mo. Napakakulit! Anong sabi mo? Kilala mo ang kapatid ko? Nasaan siya? Sabihin mo sa akin! Malakas na nagpumigla si Ivy at kinwelyuhan ng malaking lalaki na para bang mas malakas siya kaysa rito. Dahil talaga namang napakatapang niya kahit kababaing tao. Nakatiting ng malalim si Ivy sa mga mata ni Jonathan na ngayon ay hindi rin mapalagay at pilit ikinukubli ang nagtatagong mapupulang mata. Nakita ko siya kanina. Pula ang damit niya, hindi ba? Oo, siya nga yun. Kasama ko siya kanina. Pero pinauwi ko na siya kasi may pasok pa siya sa eskwelahan. Pinauwi ko rin siya, katulad ng ginagawa ko sa'yo. Pinaaalis ko siya rito. Kaya ikaw, makinig ka sa akin kung ayaw mo masaktan. Tutulungan na lamang kitang hanapin siya. Pero sa ngayon, umuwi ka na muna. Sigurado ka bang pinauwi mo ang kapatid ko? O baka katulad ng pagbabanta mo sa akin, sinaktan mo rin siya? Kung nananakit ako, edi sana wala ka ng buhay ngayon. Kaya sige na, umalis ka na. Ipinagtulakan pa ni Jonathan si Ivy palayo sa ilog ng Santa Maria kung saan namumugad ang mga gutom na aswang. Nagsilabasan pa ang iba't nilapitan si Jonathan para tanungin kung sino ang kausap niya. Ngunit hindi yun sinagot ng binata. Si Ivy naman, puno ng balis ang naglalakad sa dilim. Haplos-haplos ang balat habang nadadampian ng malamig na simoy ng hangin. Napatigil siya sa paglakad nang may maramdamang parang sumusunod sa kanya. Nilingon niya yon at laking gulat niya nang may makita siyang pulang mata. Kumari pa siya ng takbo papunta sa bahay at agad na sinalubong ng kanyang nanay na si Celsa. Anak, ano nangyari? Bakit gising ka pa? Saka bakit galing ka sa labas? Alauna na ng madaling araw ah. Pumunta po ako kanina sa barangay hall para ipagbigay alam sa kanila nangyari kay Arkin. Hindi po kasi ako matahimik eh. Tapos ang sabi nila baka raw nagtanan si Arkin at ang girlfriend niya. May girlfriend ba si Arkin? Naku, ang isang yun mag-girlfriend? Eh mataas nga ang pangarap niya para sa ating pamilya. Nangako siyang hindi muna siya mag-aasawa at tutulong muna rito sa bahay natin. Gusto ko nga niyang pag-aralin kaya malabo pa sa mga mata ko ang magtanan si Arkin. Ganun ba? Labis na kasi ako nag-aalala para sa kanya. Saan na po kaya nagpunta si Arkin? Hindi ko rin alam. Pero bukas pagsikat ng araw tutulong ako sa paghahanap sa kanya. Sana nga'y umuwi na siya kung naglalaboy lang siya. Ayokong mag-isip ng masama. Mulat pa rin ang mga mata ni Ivy hanggang magkaroon ng araw. Ang inay niya ay nagtimpla na ng kape at tinapay para sa kanya. Malalim na rin ang itim sa ibabang bahagi ng mata niya at patuloy na napapabuntong hininga. Nasa na kaya si Arkin? Mag-iisang araw na siyang wala. Sobra na akong nag-aalala. Ako rin po, Nay. Hindi ko naman alam kung saan siya palaging pumupunta bukod sa school. Kung puntahan kaya natin ang eskwelahan niya. Akala ko ba hindi siya pumasok doon? Gusto kong makausap ang mga kaklase niya. Baka nakita po siya eh. Muling naalala ni Ivy ang lalaki sa ilog na nagsabing nakita raw nito si Arkin. Ngunit pinauwi rin. Napaisip siya kung saan naman kaya magtutungo ang kapatid niya kung hindi dederecho sa bahay. Kapwa namang napatingin sina Ivy at Inay Celsa sa pinto nang may kumatok. Nagkatinginan din ang mag-ina bago mabilis na pumunta sa pintuan. Naku Ivy, baka si Arkin na yan. Halika puntahan natin. Subalit ang sumalubong sa kanilang pagbukas ng pinto ay ang mga tao sa barangay. Kita ang mga nakakapangambang mga tingin at ang lalong nakakapanghilakbot ay ang sinabi ng mga ito na may nakita raw na bangkay na palutang-lutang sa ilog ng Santa Maria. Anong sabi mo? Ivy anak, si Arkin ba ang tinutukoy nila? Hindi ko sigurado, Nay. Pero sumama tayo sa kanila. Sana nga hindi si Arkin ang naroon sa ilog. Maluhaluhang sumunod sina Ivy at Inay Celsa sa mga taga-barangay. Ang grupo ng mga tanod na nakapalibot sa ilog ay mukhang kanina pa gumagawa ng paraan para makuha ang bangkay na inanod na sa ilog. Nang makita yun ni Ivy, para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib.
Ngunit hindi niya magawang magdiwang dahil lalong sumibol ang pagkabalisa sa kanya. Hindi siya ang kapatid ko, sir. Kung ganon, kaninong anak yan? Pero sandali, hindi ba't kaklase yan ni Arkin? Sandali. Oo nga, no, Nay. Siyang napagtanungan ko kahapon sa kapitbahay. Paano siya napunta rito? Agad namang may sumugod na babae kay Ivy at sa pagkakatanda niya, yun ang nagbukas sa kanya ng pinto nang puntahan niya ang kapitbahay nila kagabi para magtanong ng tungkol kay Arkin. Sinigawan siya ng babae at sinisi. Pumunta daw si Arkin sa kanila. Sigurado siya para raw yayain ang anak niyang pumunta rito sa ilog. Hindi niya raw inakalang mamamatay ang anak niya gayong naging mabuting kaibigan lamang ito kay Arkin. Si Ivy naman ay hindi makapagsalita habang namumutlang nakatingin sa kanyang inay. Masyadong naguguluhan sa mga pangyayari. Ang pagyugyug pa sa kanya ng babae ay lalong naging dahilan ng kanyang pag-aalala. Kung hindi pa sila pinigilan ng mga taga-barangay, hindi mapapakalma ang ina ng yumaong binata. Halika na, anak. Umalis na tayo rito. Bumalik na tayo sa bahay. Baka umuwi na si Arkin. Kung siya ang may gawa nito, kung totoong ibinibintang ng kapitbahay natin, hindi siya uuwi sa bahay natin, Nay. Wala siyang ibang mapagtataguan kung hindi tayo. Kaya halika na, anak. Nagmadali nang umalis sina Ivy at Inay Celsa para bumalik sa bahay nila. Nagulat naman sila nang makitang bukas ang pinto, kaya mabilis silang pumasok sa loob. Isang sulat ang nakita nila sa mesa. Agad yung kinuha ni Inay Celsa para basahin. Galing kay Arkin. Akin na, Nay. Ako na po magbabasa. Ate Ivy, may malaki akong kasalanang nagawa. Huwag niyo na akong hintayin bumalik. Paalam. Anong sabi niya? Malaking kasalanang nagawa? At anong ibig niya sabihin hindi na siya babalik? Ayoko mang maniwala, Nay, pero hindi ko mapigilang isipin na baka may kinalaman nga siya sa pagkamatay ng kapitbahay natin. Hindi yan totoo, Ivy. Hindi magagawa yan ni Arkin. Kilala mo ang kapatid mo. Pinagbibintangan lamang siya ng kapitbahay natin. Siguradong may dahilan kung bakit bumalik si Arkin at pinuntahan siya. May dahilan din kung bakit napunta ang bangkay ng batang yun sa ilog. At anong dahilan naman yun, Nay? Bakit sa lahat ng pupuntahan niya yung kapitbahay pa natin? Bakit hindi tayo? Bakit hindi siya umuwi? Hindi ko maintindihan. At isa pa, hindi ako naniniwalang babalik siya sa ilog. Siya pa nga nagpupumilit na wag akong maglaba doon. Takot na takot siya. Kung ganon, baka nga totoo mga bali-balita noon na may aswang sa ilog. Baka aswang ang pumatay sa kapitbahay natin. Baka nag-anyo lang bilang si Arkin, hindi ko alam. Posible yun, hindi ba? Kaya pinasara nilang ilog noon dahil may kung ano-anong kababalaghan. Kaya ikaw, huwag ka nang babalik doon. Kahit anong mangyari, hindi ka na maglalaba doon. Pasalamat na lang tayo na buhay pa si Arkin at nakapagpadala pa siya ng sulat sa atin. Tayo, manirahan na lamang tayo dito ng tahimik na buhay. Nay, kaya niyong mabuhay nang wala si Arkin? Kung yun ang mas makabubuti, hindi siya dapat bumalik dito dahil lalo lang siya pagbibintangan ng kapitbahay natin. Makukulong siya. Ayokong makulong siya, Ivy. Napabuga na lamang si Ivy at wala nang nagawa kung hindi ang pagmasdan na lamang ang ina na pumasok sa kwarto. Napapatingala siya sa kisame para pigilan ang mga luha, ngunit nag-aapoy sa dibdib niya ang malagim na takot. Napakagat na lamang siya sa kanyang labi. Balak pa sana niyang magmukmok nang makita niya mula sa bukas na pinto ang pamilyar na babaeng nakatingin sa kanya. Si Samantha. Doon naman ay nabalik sa alaala ni Ivy ang tungkol sa mga labadang nawala sa isip niyang ihatid. Samantha, ikaw pala. Sandali, kukunin ko yung mga damit na pinalaban niyo sa akin. Huwag ka mag-alala dahil natuyo naman na. Heto, gusto mo ba ihatid ko sa inyo? Hindi na kailangan. Kaya ko naman na yung buhatin. Sige, naiintindihan ko. Maraming salamat ha. Ito pala ang panghuling bayad sa lahat ng nilaban mo para sa amin. Ay, oo nga pala. Nawala na sa isip ko. Salamat.
malaking tulong to para sa amin. Kapag may ipalalaba pa kayo, sabihan niyo lang ako ha. Sa ilog ka ba ulit maglalaba? Ha? Hindi ko sigurado. Pero malakas ang hinala kung isasara na talaga yon dahil may natagpo ang bangkay doon. Naalarma na ang mga barangay officials kaya mukhang hindi na ako makakapaglaba doon. Bala ko pa namang maligo. Pero di bale, bumalik na naman ang tubig sa gripo kaya dito na lang ako sa bahay maglalaba. Ganun ba? May alam akong daan para makapunta ka ron ng ligtas. Gusto mo ba ituro ko sa'yo? At sa parting yun, mas malinis at malamig ang tubig. Totoo ba ang sinasabi mo? Bakit parang ang dami mo namang alam tungkol sa ilog na yun? Mahalaga pa ba yun? Magpasalamat ka na lang dahil tinutulungan kita. Sasama ka ba o hindi? O, sige, pwede rin. Malaki ang matitipid kong tubig kung doon ako maglalaba. Hindi naman siguro nakakaapekto ang nakitang bangkay doon, di ba? Malinis pa rin naman ang ilog. Ikaw naman ang makakasagot niyan eh. Paano mo malalaman kung hindi mo titingnan? Mabuti pa, kunin mo na ang mga labada mo at tutulungan na lang kita magdala doon. Sigurado ka? Hindi ka ba hahanapin sa inyo? Ang nanay mo, hindi ka ba hinihintay? Hindi. Tsaka sandali lang naman. Ihatid lang naman kita. Basta tandaan mo na lamang ang daan pa uwi kasi hindi mo na ako kasama. Okay, sige. Maraming salamat, Samantha. Wala rin ang kapatid ko para tulungan ako eh. Katulad ng sinabi ni Samantha, tinulungan niyang magdala si Ivy ng mga labada. Binaybay nila ang daan patungo sa ilog ng Santa Maria. Hindi akalain ni Ivy na may daan palang mas mabilis na tahakin kumpara sa daang pinuntahan nila kahapon ng kapatid niya. At sa dakong narating nila, mas maganda ang tanawin. Napapalibutan pa ng makakapal na puno at mga batong malalaki na pwede niyang pagtaguan kung sakaling makita siya ng misteryosong lalaki na nagbabawal sa kanyang bumalik. O paano? Maiwan na kita ha? Oo, maraming salamat pala, Samantha. Pag-uwi ko na nga lang din pala i-deliver ang mga ibang natuyo ng damit ha, pagkatapos kong laban ang lahat ng to. Mag-iingat ka. Kumaway na lamang si Ivy kay Samantha na ngayon ay tinalikuran na siya. Nakangisi pa ito na para bang may tinatago. Si Ivy naman ay abala na sa pagbabanlaw ng labahin para umpisahan na ring kusutin. In fairness, tama nga si Samantha. Mas malakas ang tubig dito at mas malinis pa. Napabuntong hininga si Ivy. Nag-iisip siya habang naglalaba kung paano hahanapin ang kanyang kapatid. Hindi niya namalaya ng oras nang matapos siya sa lahat ng labadang dala niya. Tumayo siya para maghubad ng damit at maligo dahil basang-basa na rin ang damit niya. Sakto namang may pamalit siyang dala, kaya hindi problema kung magtatampisaw siya roon kahit papano. Ngunit natigilan siya nang makita ang grupo ng mga kalalakihang naglalakad patungo sa ilog. Sa hindi kalayuan, natanaw niya rin ang misteryosong lalaking nalaman niya na ang pangalan dahil may isang lalaking sumigaw ng pangalan nito. Kung ganun, Jonathan pala ang pangalan niya. Sandali, totoo palang sinabi niya. Paliguan nga nila ang lugar na to. Kung ganun, papatakip silim sila naliligo. Kakaiba namang mga baga ang meron sila. Hindi ba sila nilalamig? Sa bagay, ako rin naman maliligo rin. Inabot na ako ng gabi kaya susulitin ko na bago ako umuwi. Hindi naman siguro nila ako makikita rito. Nagtago na lamang si Ivy sa may malaking bato at doon ay nagbabad. Nakaayos naman na mga pinaglaban niya kaya makakapag-relax na siya ng gusto. Napatingala siya sa langit at nakitang maliwanag ang bilog na buwan. Kaya naman kitang-kita pa rin ang linaw ng tubig sa ilog. Nagulat si Ivy nang marinig ang mga tawanan ng kalalakihan. Dahil sa kuryosidad, sinilip niya ang mga ito. Laking gulat niya nang makita ang mga hubad na katawan ng lalaki na naguhugas ng katawan. Ay, anong meron sa balat nila? Bakit parang magaspang na parang ahas? At kapag nababasa ng tubig mula sa ilog, gumagaling? At yung isang tumingala sa may buwan, naging pula ang mga mata. Nag-iiba ang itsura. Mga aswang ba sila? Sandali, kung ganon, aswang din ang Jonathan na yun? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo huwag ka nang babalik dito?
Nagulat si Ivy nang makita sa gilid niya si Jonathan. Hawak nito ang braso niya at nararamdaman ng kakaibang init dahil hubad ito. Samantalang siya ay may manipis na damit na hindi naman nakatulong para ikubli ang kanyang katawan. Bakit? Kaya mo ba ako pinaalis dahil ayaw mong malaman kung tunay niyong pagkatao? Kayo, mga aswang kayo. Kayo marahil ang dahilan kung bakit may namatay dito. Ilabas niyo ang kapatid ko! Dahil sa malakas na sigaw ni Ivy ay nakuha niya ang atensyon ng iba pang mga lalaki. Nagsilapitan ang mga ito at tinanong si Jonathan kung bakit may kasamang babae. Patay na raw dahil masyadong nakakaabala sa paliligo nila. Ang iba pa'y kinakantsawan si Jonathan kung may gusto raw ba ito kay Ivy. Niyaya pa ng ilan si Ivy na maligo roon sa gitna nila. Mga gago ba kayo? Bakit naman ako maliligong kasama nyo? Naalis na ako! At saan ka pupunta? Ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataong umalis. Ngayon alam mo na ang tungkol sa amin. Marapat lang na patahimikin ka na rin namin. Ganyan bang ginawa niya sa kawawang batang natagpuan kanina rito sa ilog? Sabihin mo nga sa akin, nang makita mo ang kapatid ko, kaya hindi siya nakauwi. Pinatay mo siya, no? Sa bagay, ano pa bang aasahan ko sa'yo? Isa kang aswang. Pinagkatiwalaan pa naman kita. Hindi ko pinatay ang kapatid mo kahit na kayo itong pumunta sa teritoryo namin. Nananahimik kami rito, pero nilalapastangan yung lugar namin. Ngayon, ikaw ang magsabi, karapat dapat ka pa pambuhayin? Sige, patayin mo ako. Kapag nakatakas ako rito, sisiguraduhin kong ipagbibigay alam ko to sa otoridad. Ang ilog na pinaliliguan yung mga aswang, mawawala na sa inyo. Hindi kayo ang dapat nandito. Pag-aari ito ng mga tao. Napakasakim talaga ng mga tao. Sila na nga ang tinutulungan, pero sila pa ang may ganang umasa na parang walang utang na loob at pagbabantaan ka. Baka nakakalimutan mo, mag-isa ka lang dito. Kayang-kaya kitang patayin. Umalma naman ang ilang mga aswang at kapwa nagsilapitan. Nakatingin ng masama kay Ivy habang ang dalaga ay napapaatras. Puno ng kaba ang kanyang dibdib, ngunit lalo lang siyang nawala ng pag-asa nang makita na hindi lang isang grupo ng mga aswang ang nakapalibot sa kanya. Marami ang mga ito na nagsiahunan sa ilog. Halos mapuno na ng mga aswang ang ilog ng Santa Maria. Lahat ay nakangisi at parang gustong mag-agawan sa pagkain sa kanya. Ano? Papatayin niyo ako? Sige, yan ay kung mahabol niyo ako. Napasigaw naman si Ivy nang may humila sa paa niya. Isang aswang na may suot na pulang damit. Hindi alam ni Ivy kung namamalikmata lang ba siya o inakalang kapatid niya ang nasa harap niya. Subalit mabilis niya itong sinipa. Kaya naman nagkasugura na ang mga aswang. Pilit namang lumalaban ni Ivy habang sumisigaw. Napapatingin pa siya kay Jonathan na walang ginagawa kung hindi pagmasdan lang siya habang ipinaglalaban ang kanyang buhay. Lumayo kayo sa akin, papatayin ko kayong lahat. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kapatid ko. Kapag pinatay niyo ako, hindi ko kayo patatahimiking lahat. Maghihigante ko. Nagtawanan lang ang mga aswang at kapwa siya hinila. May pagkakataon pang tumama ang tuhod niya sa bato at dumugo yun kaya lalong naglaway sa kanya mga aswang. Pinilit niyang tumakbo. Subalit muling may nakakuha sa kanyang paa dahilan para malublob siya sa ilog. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga bangkay na naroon sa ilalim. Napakarami kaya lalong sumiklab ang galit ni Ivy sa kanyang puso. Nagulat naman siya nang may humila sa kanyang braso. Papalagan niya na sana yun nang makitang si Jonathan na porsigido siyang iligtas. Nakarating naman sila sa malayong pangpang. At agad na iniahon ni Jonathan ang dalaga. Ngunit mabilis namang sumugod si Ivy sa lalaki. Ikaw, napakasinungaling mo. Nagtiwala ako sa iyo pero ano itong ginawa mo? Balak mo akong patayin? Kaya ka siguro laging tumutulong sa akin kasi isa sa mga araw na to, kakainin mo ako. Umayos ka nga. Nakalimutan mo na bang kaliligtas ko lang ng buhay mo? Baka gusto mo magpasalamat man lang. Pues isang pagkakamali na iniligtas mo ako dahil hindi magbabagong desisyon ko. Sasabihin ko sa kanilang lahat ng nakita ko rito. Talaga bang wala kang utang na loob? Ikaw itong umabala sa amin at ang pagbabanta mo ang dahilan kung bakit papatayin kita. Isang kalukuhan nga na iniligtas kita.
Dahil isa itong kataksilan sa angka namin. Kung ganun sinasabi mo bang totoo ang sinabi ng mga kasama mo kanina? Bakit mo ba ito ginagawa? May gusto ka ba sa akin? Pasensya na lang kasi hindi ikaw ang type ko. Ayoko sa taong hindi mapagkakatiwalaan. Sa isang sinungaling! Lalong-lalo na sa katulad mo na aswang! Aalis na ako at asahan mong huling beses na rin akong pupunta rito dahil ayaw na kitang makita! Padabog na umalis si Ivy kahit iika-ika. Napabuntong hininga na lamang si Jonathan habang pinagmamasdan ang dalagang lumalayo sa kanya. Muli niyang naalala ang kapatid nito na si Arkin. Totoo namang pinauwi niya si Arkin, kaya kahit siya ay nagtataka kung bakit sinabi ni Ivy na hindi pa ito bumabalik. Idagdag pa ang isang panibagong bangkay na natagpuan sa ilog. Kung kagagawan niyo ng katulad kong aswang, di sana nasa ilalim ng ilog ang bangkay niya. Walang aswang ang gustong makita ng tao ang karumal-dumal nilang ginawa. Kung sino man ang pumatay sa lalaking yun, marahil isang tao na gustong gambalain ang lugar na ito. Samantala, si Ivy naman ay nagmadaling umuwi ng bahay. Nakita niya ang ilang mga pulis na naglipa na sa lugar nila. Agad siyang tinawag ng kanyang ina na ngayoy lumuluha. Anak, saan ka ba nang galing? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Balak mo rin bang iwan ako kagaya ni Arkin? Sorry, inay. Galing lang naman po ako sa ilog para maglaba. Pero napakaraming nangyari kaya hindi ko nakuha mga tinapos kong laban. Bakit? Anong nangyari? Bakit may mga sugat ka? May mga aswang sa ilog, Nay. Napakaraming bangkay ang naroon sa ilalim at sigurado kong lahat yun biktima nila. Kailangan silang pigilan. Kailangan tulungan ng mga biktima para mailibing ng maayos at kailangan natin silang puntahan para makasigurong hindi isa rin si Arkin. Umapila naman ang ilang pulis na nakarinig sa pahayag ni Ivy. Nagtatanong kung totoo ba raw ang sinasabi ng dalaga. May iba pang ayaw maniwala, ngunit mas lamang ang mga nakikiusyosong kapitbahay na kung may mga aswang nga sa ilog na yun, ay bakit papupuntahan at gagambalain. Umalis na lamang daw sa bayan para maging ligtas, ngunit ang mas malalang panaghoy ay ang sa kapitbahay nila Ivy. Ang ina ng lalaking natagpo ang nakalutang sa ilog. Huwag na raw mag-imbento pa ng kwento at ilabas na si Arkin. Si Arkin daw ang nasa likod nitong lahat para takasan ang ginawang pagpatay sa anak niya. Ipinagtanggol naman ni Ivy ang kapatid niya. Hindi mamamatay tao ang kapatid ko. Kung may pumatay man sa anak mo, siguradong isa yung aswang. Baka nga kaya hindi pa rin bumabalik ang kapatid ko, hawak pa rin siya ng mga halimaw na yon. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung gaano sila kabagsik. Muntik na rin ako maging biktima. Kaya makinig kayo sa akin. Nanganganib na ang lugar na to kaya dapat silang supilin. Ano bang nangyayari sa lugar na ito? Ikaw, Ivy, hindi ba't biniling ko na sa'yo na huwag ka nang babalik doon? Bakit ka tumakas? Bakit ka pa pumunta sa ilog ng Santa Maria na para bang hindi pa sapat ang mga nakita natin kanina? May lumutang ng bangkay, hindi ba? Alam ko po pero kailangan ko pa rin kumita ng pera. Kailangan kong maglabay, Nay. Hanggang ngayon ba ay pera pa rin ang nasa utak mo? Buhay mo na nakasalalay, Ivy. Kailan ka ba titigil? Ayokong pati ikaw ay mawala sa akin. Si Arkin alam kong okay lang siya. Nasaan man siya? Paano ka naman nakasiguro, Nay? Dahil ba sa sulat na iniwan niya? Oo, anak. At least nag-iwan siya sa atin ng mensahe. Ikaw pa naman sa katigasan ng ulo mo bigla ka nalang umaalis. At nangangamba ko na baka matiis mo kaming hindi ka na bumalik. Bakit ko naman po gagawin yun? Malaki ang responsibilidad ko sa inyo kaya nga ganito na lang ako makipagsapalaran. Kaya gagawin ko rin ang lahat para mahanap si Arkin. Kung kailangan kong bumalik sa ilog para masigurong wala siya ron, gagawin ko. Anak, hindi ba't naroon na nga ang mga pulis? Hindi mo na kailangan pumunta pa ron. Hintayin na lamang natin ang mga report nila at manalangin na sana wala nga doon si Arkin. Ilang sandali pa ay muling may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Mabilis namang naglakad si Inay Celsa para pagbuksan yun, ngunit sa pag-asang si Arkin, nadismaya siyang makita na ang grupo lamang ng mga pulis ang naroon.
Anong balita? Nakita niyo ba ang mga aswang? Ang anak ko, naroon ba siya? Umiling ang mga pulis. Bumigat ang paghinga ni Ivy nang marinig ang balitang wala raw silang natagpuan doon. Maging ang ilog ay tuyo na at kahit anong bakas ng tubig ay wala rin. Kaya naman napatayo na si Ivy para harapin ang mga pulis. Anong ibig niyo sabihin tuyo ang ilog? Imposible yan. Nakita niyo akong basang-basa, hindi ba? Wala namang ulan. Nagsasabi ako ng totoo at nakita mismo ng mga mata ko ang lahat. Maniwala kayo sa akin. Hanapin niyo silang maigi. Sandali, tama ba ang pinuntahan niyo? Gusto niyo ba samahan ko kayo? Ivy anak, kuminahon ka. Hindi naman nila sinabing hindi sila naniniwala. Pero baka nga kumilos na ang mga aswang kaya nawala na roon sa ilog ang mga bakas nila. Imposible. Anong kapangyarihan na meron sila na nakaya nilang patuyuin ang tubig sa ilog? At saan nila dinala ang mga bangkay? Napakaraming biktima. Hindi natin malalaman kung naroon ba si Arkin o hindi. Sumabat naman ang pulis para magpaalam. Kaya naman naiwan sina Ivy at Inay Celsa na patuloy sa pag-iyak. Nang mga sumunod na araw, tulala lamang si Ivy dahil patuloy siyang binabagabag ng huling sigaw ni Arkin na narinig niya. Binabangungot din siya at hindi niya mapigilang sisihin ang sarili. Anak, saan ka pupunta? Huwag kang lumabas. Hindi nakinig si Ivy at binuksan ang pinto. Doon ay nakita niya ang kaguluhan sa bayan nila. Isa-isa raw nawawala ang mga tao. Narinig pa niyang dahil daw sa tubig na inimbak mula sa poso. Ilang araw na naman kasing walang tubig sa gripo, kaya naman nasira na ang hanap buhay ni Ivy. Wala na siyang lakas para magtrabaho lalo't kinakain siya ng konsensya niya sa pagkawala ng kanyang kapatid. Idagdag pa na sinisisi siya ng bayan na kung hindi raw dahil sa paggambala niya sa mga aswang, hindi raw madedelubyo ang buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. At ang tanging naaasahan nilang posong nakakonekta sa ilog ay wala na ring tubig. Mamamatay kami sa uhaw. Ang bayan na to mamamatay sa kakulangan sa tubig. Tama, dahil ito sa pagiging sakim ko. Ginusto ko lang pakinabangan ng ilog na yon, pero naging malaking kawalan pa sa amin. Naglakad si Ivy sa likod bahay. Naroon ang mga labadang hindi man lang niya nagalaw. Kinuha niya ang planggana at laking gulat niya nang buksan niya ang gripo ay merong lumabas na tubig. Para saan pa ang pagdating mo? Mukhang alam mo ang binabala ko, kaya naman tumulo ka na naman. Pinuno ni Ivy ang batya ng tubig. Walang pagdadalawang isip na inilubog niya ang mukha roon at kinalimutang huminga. Isang hibla na lamang ng buhay ang meron siya nang may biglang humila sa kanyang buhok. Nagulat si Ivy nang makita ang babaeng nagligtas sa kanya. Kahit naghahabol ng paghinga, kinausap niya ito. Samantha, anong ginagawa mo rito? Sabi ng nanay mo nandito ka raw kaya pinuntahan kita. Hindi ko naman alam na makakaabala ako sa pagpapakamatay mo. Pero bago ka umalis, tapusin mo muna na maigi ang trabaho. Tingnan mo to, may napasamang maruming damit sa mga damit na binigay mo sa akin. Damit? Sandali, kulay pula? Kay Arkin to ah. Ito ang huling suot niya bago siya nawala. Paano to napunta sa'yo? Kasasabi ko lang, di ba? Na isama mo nga sa mga damit na ibinigay mo sa akin. Tingnan mo, may dugo pa kaya naman nagagalit sa akin si Mama. Labahan mo raw to ulit. At sabi niya, sa ilog mo daw labahan dahil yun ang gusto niyang amoy. Ilog? Ilog ng Santa Maria? Hindi pa ba alam ng nanay mo na wala ng tubig doon? Ay, oo nga pala. Sa bagay, sa buong bayan nakakapanginala na ikaw lang ang may tubig sa gripo. Kahit kami wala. Kaso, ginagamit mo naman sa walang katuturang bagay. Mabuti pa, ipagpaliban mo muna ang pagpapakamatay mo at remedyohan mo muna ang problemang ginawa mo. At heto raw palang bayad. Aalis na ako. Itinapon ni Samantha ang 1,000 sa sahig bago umalis. Si Ivy naman ay napakagat sa ibabang labi habang nagtitimpi. Hindi naman sukdulan ang pagkainis niya kay Samantha. Ngunit nakaramdam siya ng kakaiba dahil sa paghagis nito ng pera sa kanya na para bang gagawin niyang lahat para sa pera. Subalit napangiwi siya ng makumbinsi. Tama.
Mukha naman talaga akong pera. Napatingin muli si Ivy sa labada na dala ni Samantha pati na rin sa dugo ang damit ni Arkin. Natigilan naman siya at kinausap ang sarili. Sandali, imposible talagang masama to ron sa mga damit na binigay ko kay Samantha. Lalo na kung ganito kadumi. Sino magkakamali na isama to sa malinis? Makikita ko kagad to, lalo na't sa kapatid ko to. Teka, kung may dugo ang damit na to, ibig sabihin may nangyaring masama sa kapatid ko. Kung duguan siya, paano siya makakabalik dito sa amin at makakapag-iwan ng sulat? Agad na tumayo si Ivy. Nakasalubong naman niya ang kanyang ina na puno ng pag-aalala. Anak, may nangyari ba sa'yo? Bakit basang-basa ka? Inay, huwag niyo na ako intindihin. Naalala niyo ba yung sulat na iniwan sa atin ni Arkin? Nasa inyo pa po ba yun? Oo, itinabi ko. Bakit? Ayoko malaman ng mga otoridad ang tungkol sa sulat na yun, kaya mabuti nang nasa akin na lang. Pwede ko po bang makita? May gusto lang akong suriin. Sige, sandali, kukunin ko. Pumasok naman si Ivy sa kwarto ni Arkin at kinuha ang bag nito. Binuksan niya ang notebook para pagkumparahin ang sulat kamay ng kapatid niya, pati na rin ang natanggap nilang sulat. Anak, heto ang sulat ni Arkin. Ano bang gagawin mo dyan? Titingnan ko kung siya ba talaga nagsulat nito. Anong ibig mong sabihin? Saka bakit parang natigilan ka at naluluha? Inay, hindi si Arkin na nagsulat nito. Tignan mo ang notebook niya. Ibang-ibang sulat kamay niya kaysa dito sa sulat na iniwan niya sa atin. Ibig sabihin lang, iba ang nagsulat nito at nag-iwan ito dito. At sino naman ang gagawa nun? Lumalim ang paghinga ni Ivy. Isa lamang ang naiisip niyang tao sa likod nitong lahat at gusto niya itong sugurin. Si Samantha, nasa kanya si Arkin. Samantha? Oo, Nay. Yung pumunta kanina rito. Nakausap mo siya, hindi ba? Anong nakausap? Kanina pa ako nasa kwarto. Ha? So, ibig sabihin, hindi basta-basta lang siyang nakakapasok sa pamamahay natin? Ngayon, mas lalo ako naghihinala sa pagkatao niya. Isang pagkakamaling dinala niya sa akin ang damit ni Arkin. Matalino ako pagdating sa mga labahin at hindi niya ako maluloko. Anak, ano ba yung sinasabi mo? At anong tinutukoy mo na damit ni Arkin? Ito, Inay. Tingnan mo. Damit to ni Arkin. Ito ang suot niya nung huli ko siyang makita. Paniguradong may kinalaman si Samantha sa pagkawala niya. Kaya pala palagi niya akong tinuturo sa ilog ng Santa Maria. May pinaplano siya. Sandali, tama ka anak. Yan nga ang damit ni Arkin. Mabuti pa dali natin yan sa mga pulis para mapawalang sala din ang anak natin sa pagkamatay ng kapitbahay natin. Sa pamamagitan yan, maipapakulong din natin ang nasa likod ng pagkawala ni Arkin. Mahahanap na natin ang kapatid mo. Tama ka, Inay. Kaya dumito ka na lamang. Ako nang bahala makipag-usap sa pulis. At pupuntahan ko rin po ang Samantha na yon para tanungin kung saan niya dinala ang kapatid ko. Wala nang nakapigil pa kay Ivy nang sumugod siya sa barangay hall. Ang kaso lang, walang naniwala sa kanya. Baka gumagawa raw muli siya ng kwento at baka ang damit na pinapakita niya ay siya lang din ang gumawa. Inis na umalis si Ivy at sinubukang pumunta sa mga pulis, ngunit natigilan nang makitang nagsisitakbuhan ng mga pulis papunta sa sasakyan. Narinig niya pa ang dahilan kung bakit nagmamadali ang mga ito. May babae raw na nag-report ng self-defense dahil sinaktan daw siya ng nobyo niya. Rumagasa sa dibdib ni Ivy ang malakas na kutob. Tumatakbo siya kasunod ng mga pulis at napaluha na lamang nang makita kung saan tumigil ang mga ito. Hindi ito totoo. Bahay ito ni Samantha. Hindi siya nag-report. Hindi si Arkin ang tinutukoy niyang boyfriend niya. Subalit doon siya nagkamali. Nakita niya na lamang ang stretcher na bit-bit ng mga pulis habang ang isang bangkay ng lalaki ay mayroong nakatarak na kutsilyo sa tiyan. Nang malaglag ang kamay nito, ay doon niya nakumpirma na ang kapatid niya ang biktima. Arkin! Arkin! Tumabi kayo! Kapatid ko yan! Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Pinigilan naman ng mga pulis si Ivy. Napatingin siya kay Samantha na umiiyak na parang kaawa-awa.
Narinig pa niyang ilang mga kapitbahay na pinagsasalitaan ng masama si Arkin na nagawa raw nitong patayin ang kapitbahay nila kaya hindi imposibleng magawa ring pagbanta ang saktan si Samantha. Mabuti na lang daw at marunong sa self-defense ang dalaga dahil kung hindi, baka pangalawa na ito sa nabiktima ni Arkin. Sumugod naman si Ivy kay Samantha saka hinawakan sa kwelyo. Sinungaling ka! Pinatay mo ang kapatid ko! Sinaksak mo siya! Akala mo ba maluloko mo ako sa self-defense mo? Sige nga, patunayan mo sa akin na self-defense lang ang nangyari. Nagpaliwanag na ako sa mga pulis. Napatunayan ko na ang kapatid mo ang unang sumugod sa akin. Tingnan mo, may hiwa ako sa kamay dahil sinangga ko ang pagsaksak niya sa akin. Sinungaling ka! Tinago mo rito ang kapatid ko! Pinatay mo siya! Hindi ko siya tinago. Ang totoo niyan, siya ang sumama sa akin. Nung una pa nga'y inaalok niya ako magtanan kami pero saan naman kami pupulutin? At ang kapitbahay niyo, pinatay niya siya dahil nagselo siya sa amin. Masyadong possessive ang kapatid mo. Hindi mo alam? Hindi mo alam na pagod na siya sa inyong maging utusan? Pero ikaw lang ang nakikita ng nanay niyo. Sa akin siya nakahanap ng lingap. Ako ang gusto niyang makasama. Kaya kahit sa huling hininga niya, sinabi niya pa rin kung gaano niya ako kamahal. Eh di sinungaling ka nga. Pumunta ka pa sa amin para dalhin ang damit ng kapatid ko. Gumawa ka pa ng kwento na naisama ang damit niya sa labahin niyo. Ang damit ng kapatid ko ang patunay na sinaktan mo siya. Hindi magkakaroon ng dugo ang damit niya kung walang nanakit sa kanya. Ikaw! Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo tong lahat. Wala ka na mapapaikot na ulo. Kahit bayaran mo pa ako ng libo-libo, hindi ko iaatras ang kaso laban sa'yo. Mas masahol ka pa sa aswang. Alam ba to ng nanay mo, ha? Nasaan siya? Dapat malaman niyo itong mga ginagawa mo. Ano ba? Trespassing na yung ginagawa mo. Kayong mga pulis, wala ba kayong gagawin para pigilan ng babaeng to? Kanina niya pa ako sinasaktan. Biktima lang din ako dito. Biktima? Napakagaling mo talagang gumawa ng kwento. Bukong-buko ka na pero nagsisinungaling ka pa rin. Ikaw ang dapat na pinakukulong. Kayo, makinig kayo sa akin. Binigay niya sa akin kanina lang itong damit na ito. Ang damit na ito ay ang huling suot ng kapatid ko bago siya nawala. Ang sabi niya pa sa akin na isama raw sa labada, gayong kasama niya naman pala talaga ang kapatid ko. Kinuha ng mga pulis ang damit na pinakita ni Ivy at sinabing susuriin daw ng mabuti. Pansamantala ay baka gusto niya munang sumama para asikasuhin ang bangkay ng kapatid niya. Muling nabalik sa katinuan si Ivy at nakalimutan na ang tungkol kay Samantha. Sumama siya sa mga pulis para puntahan ang kapatid niyang wala nang ang buhay. Umiiyak si Ivy habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Parang kailan lang kasama pa kita at nakakausap, Arkin. Siguradong madudurog ng gusto ang puso ni inay kapag nalaman niya to. Sasabihin ko bang totoo? O hayaan ko na lamang na umasa siya sa sulat mo na hindi mo naman iniwan? Papauwi na si Ivy matapos ang lahat. Magang-maga pa rin ang kanyang mga mata. Kanina ay hiningi ng mga pulis ang statement niya para sa mga nangyari. Ngunit mukhang hindi pa rin sapat ang ebidensyang meron siya para maipakulong si Samantha. Lalo pat menor de edad din ito katulad ng kanyang kapatid. Hindi na malayan ni Ivy na dinala siya ng mga paa sa ilog ng Santa Maria. Mayroon na muling tubig doon at parang hinihila siya nito na lumusong at magpakalunod. Munti ka na ako magpakamatay kanina, pero nabuhayan muli ako ng pag-asa. Gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Ipakukulong ko ang Samantha na yon. Kung hindi man ngayon, dapat mabigyan ng leksyon ang batang yon. Narito ka na naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag ka nang babalik dito? Hindi ka pa rin ba natuto? Jonathan, ikaw pala. Akala ko'y umalis na kayo rito. Kilala mo na ako. Ang daya naman. Hindi ko alam ang pangalan ng babaeng palagi ko nililigtas. Kahit ang kapatid mo na nilayo ko rito sa ilog ng Santa Maria, hindi ko rin kilala. Hindi ito patas. Kayo ang dahilan kung bakit ako itinakwil ng angkan ko. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka na isang aswang? Aswang pa rin.
Pero hindi naman ako katulad nila na masama. Ang totoo, hindi naman talaga kami masama. Pinoprotektahan lang namin ang lugar namin kung saan kami malaya. Pero dahil sa ginawa ninyo, naghahanap na naman kami ng panibagong matutuluyan. Ang pinagkaiba lang, hindi nila ako isinama. Ako raw kasi ang madalas maging sanhi ng kaguluhan. Pasensya ka na. Hindi ako naniwala sa'yo. Hindi ko agad napagtanto na mas masahol pa pala ang tao kaysa sa mga katulad niyong aswang. May kilala akong demonyo. Sigurado akong siya ang pumatay sa kapatid ko. Gumagawa lang siya ng kwento. Patay na ang kapatid mo? Oo, pinatay siya ng taong nagturo sa akin ng lugar na ito. Iniisip ko nga kung bakit hindi agad ako naghinala na palagi niya akong tinataboy sa ilog na to. Alam niya pa ang ibang daan papunta rito. Sandali, siya ang dahilan kung bakit nalaman mo ang lugar na ito? Yan ang palaging sinasabi sa amin ng mga taong pumupunta rito. Katulad ng isang lalaking natagpuang nakalutang ang bangkay. Pinagbantaan ko pa siya na umuwi. Pero hinahanap niya raw ang kaklase niya. May nagsabi daw sa kanya na nandito ang hinahanap niya. Teka, kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin hinahanap niya si Arkin? Kaso pinatay siya? At hindi kayo mga aswang ang pumatay? Hindi naman kami pumapatay ng walang dahilan. Siguro yung iba oo. Pero madalas ay nananakot lang kami para umalis kayo rito. Ang pinagtataka ko, bakit pinapupunta niya pa kayo rito? Hindi kaya para masisi sa inyo ang lahat? Total hindi naman kayo makukulong. Siguro kaya kanina dinala niya ang damit ni Arkin sa akin dahil gusto niya akong bumalik sa ilog. At ang kapatid ko naman, hindi niya mapabalik sa ilog kasi matatakutin. Kaya pinatay niya. Mukhang may punto ka. Tutulungan kitang alamin ang totoo. Napangiti si Ivy at saka tumayo. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Jonathan na ngayon naman ay nagugulumihanan. Kapag natapos na tong lahat, babawi ako sa'yo. Susuklian ko ang lahat ng mga kabutihang ginawa mo sa akin. At baka isa sa mga araw na to, magkasundo na ang mga tao at aswang, katulad natin. Mukhang imposible yan. Pero hindi naman siguro masamang mangarap. Hindi din naman siguro masama na makasabay maligo sa ilog ang mga tao. Hoy, anong sabi mo? Balahura ka ah. Ang sabi ko, anong pangalan mo? Baka gusto mo na maibigay. Magkaibigan na tayo, hindi ba? Ivy. Ivy ang pangalan ko. Ivy, huwag ka mag-alala dahil tutulungan kita makuha ang hustisya para sa kapatid mo. Nakakalungkot lang na nawala na siya. Nagplano ang dalawa para makakuha ng sapat na ebidensya laban kay Samantha. Sinundan nila ito isang gabi at doon nalaman ng ina pala nito ay matagal na ring patay. Ang nakakagulat kung saan ito itinapon. Sa isang tagong bukal kung saan nanggagaling ang tubig para sa mga gripo. Kaya pala palaging barado at marumi. Napag-alaman din nila kung bakit pinatay ni Samantha ang kanyang ina dahil balak pala siya nitong iwan kaya naghanap din siya ng pagmamahal kay Arkin. Subalit pinatay din niya si Arkin nang sabihin nitong mas importante sa kanya ang pamilya niya. Ang inay Celsa naman ni Ivy ay hindi mapatawad si Samantha dahil sa pekeng sulat na naging ebidensya rin para madala sa youth facility ang bata. Habang si Ivy naman, nakipagtulungan kay Jonathan para muling mapangalagaan ang ilog ng Santa Maria na hindi na lamang mga aswang ang nagtatampisaw, kung hindi pati na rin ang mga tao na sinusubukang kalimutan ang malaking bangungot na naranasan nila. Wakas!